Ama namin, maraming salamat po sa pagtitipon ng inyong mga anak ngayong Sabado ng umaga upang mag-aral ng inyong salita. Mayon kaming sulyap sa pag-unawa na sa pamamagitan ng 10 utos, mayong napakalalim na pagmamahal at mensahe na nais ninyong iparating sa amin. Ama, dalangin namin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, tunay na tulungan mo kaming makita ka sa pamamagitan ng salita ng buhay na siyang 10 utos. Ayon, pag-aaralan naton ang ikalawang utos. Dalangin namin na ang salitang ito ay hindi lamang maging isang kaalaman, kundi maging isang kapangyarihan ng pag-ibig. Yan ang magtutulak sa amin na tunay na tularan ng iyong wangis sapagkat ito ang layunin ng aming paglikha sa mundong ito. Iniiwan namin sa iyo ang lahat ng oras na ito at muli naming hinihiling na pagpalain mo ang bawat pusong lumalapit upang sumali sa pag-aral na ito. Nagpapasalamat kami sa iyo sa pinakamahalagang pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. Sige. Sige. Ngayon ay sisimulan naton ang ikalawang utos. At ito ang ikatulong pag-aaral na gagawin naton tungkol sa serye ng 10 utos. Ngayon, pag-aaralan natin ang ikalawang utos. Pero bago tayo magsimula, may gusto muna akong itanong muli sa iya. Naniniwala kami lang 10 utos ay isa sa pinakamalaking maling komunikasyon na may uron tayo sa Diyos. Sapagkat ang 10 utos ay kadalasang dumarating sa aton bilang isang napakabigat at mabigat na pamatok sa atong buhay. Kasi parang kailangan mong sumunod sa batas, kung hindi ay mamamatay ka. Ngunit higit pa rito ang nakakatakot na batas ng Diyos. At dalangin ko na makita natin ang nag-uumapaw na pagmamahal na kayang magpagaling sa atin. At pagalingin mo kami at ibalik kami sa kung sino talaga kami. Kaya't ating titingnan ang ikalawang utos na nasa Exodo Kabanata 20 at Deuteronomio Kabanata 5. Habang binabasa naton ang talatang ito, nais kong hilingin sa inyo na isipon ang mukha ng Diyos habang sinasabi niya ito. Kaya timpingnan natin kung gaano tayo kahusay na nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya sabay-sabay natin itong basahin. Okay, yan ang pangalawang utos. Sabay-sabay tayong magbasa. Hukang gagawa para sa iyong Diyos-Diyosan na kawangis ng anumang larawan o anumang nasa langit, o nasa lupa, o nasa dagat. Huwag mo silang yuyukuran o sasambahin, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughong Diyos at hindi ko hahayaan magkaroon ka ng ibang mga Diyos na katulad ng pagmamahal mo sa kanila. Silutan nako ang sala sa mga ginikanan, hangtod sa ilang mga anak, bisan sa ikatulo ug ikaupat na kaliwat sa mga nagsalikway kanako. Apan, ipakita nako ang gugma sa mga nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo hangtod sa libuan kakaliwatan. Sige. Kaya ano ang imahe mo ng Diyos habang binabasa natin ang ikalawang utos? May mga nagsasabi, "Nako, ang Diyos ay talagang isang mapanibuhing Diyos." May mga nagsasabi, "Oy naku, nakakatakot daw." Ibig kong sabon, ako ang maaring magkasala. Maaring ako ang nagkasala, pero sabi ng Diyos na siya ang magbayad para sa mga kasalanan hanggang sa ikatlo hanggang ikaapat na henerasyon, hindi ba? Ngunit dahil masyado tayong nakadikit sa talatang ito, madalas ay hindi na tayo makapingin pa sa talatang ito. Bagamat ipapataw ng Diyos ang mga kasalanan ng mga magulang sa kanilang mga anak, sinasabi ng Diyos na ang mga umiibig sa akin o sumusunod sa aking mga utos ay ipagkakaloob ko sa kanila ang walang hanggang pag-ibig. Para sa imang henerasyon, libu-libong henerasyon. Kaya pinag-usapan naton ang 3 hanggang 4 na henerasyon ng kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan o parusa ng kasalanan. Mulit na iba siya sa libu-libong henerasyon ng kaniyang walang maliw na pag-ibig. Kaya kalkulahin natin, magkano ang libu-libong henerasyon? Ang isang henerasyon ay karaniwang itinuturing na 30 taon. Doon lumalaki ang isang tao, nag-aasawa at magkakaanak.
Kaya iyan ay isang henerasyon, karaniwang mga 30 taon. Kaya, kung i-multiply mo ang 30 taon sa 1,000 henerasyon, ilang taon iyon? 30 beses sa 1,000. 30,000 taon. Nakikita mo kung paano kinakalkula ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagpapala ay higit pa sa ating imahinasyon. Ito ang uri ng pagmamahal na hinihintay ng atong Ama na ipagkaloob sa atin. Kaya nga hinihimok niya tayo na makinig sa akong tinig, ingatan ang akong tinig at sundon ang ako mga utos. Kaya tunay nating pagtuunan ng pansin ang bahaging ito, ang pag-ibig ng Diyos, ang walang maliw na pag-ibig na nais ibigay ng Diyos sa atin sa libu-libong henerasyon. Sa madaling salita, walang hanggan. Gayon din, kailangan nating isipon kung sino ang tatanggap ng utos na ito. Ang utos na ito ay hindi sinabi sa mga hentil. Tandaan, sino ang kinakausap ng Diyos? Ang Exodo, Kabanata 20 ay nasa bundok Sinai at ang mga taong nakikinig sa buhay at makapangyarihang tinig na itong Diyos ay walang iba kundi ang mga Israelita, ang piniling bayan ng Diyos. Sino ang mga Israelita? Sila ang mga nakasaksi lamang sa makapangyarihang Diyos na nagsagawa ng kaniyang mga makapangyarihang kababalahan. Tungkol sa 10 salot na nagpapabagsak sa Ehipto na nagpaalipin sa mga Israelita sa loob ng 430 taon. Kakaranas lang nila ng mahimalang pag-alis. Katatawid lang nila sa dagat na pula sa pamamagitan ng mga kamanghamanhang kababalagan at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, ang mga taong ito ay nakatayo sa harap ng Diyos. At ito ang mga taong nagnais na magkaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos. Ito ang mga taong labis na nadhangad na makila at makita ang Diyos. Kaya naisip mo ba ang kalagayan ng puso ng mga tao habang nakatayo sila sa paanan ng bundok Sanay? Habang bubaba ang Diyos? Ipinapahayag niya ang kanyang salitang buhay na walang hanggan, ang 10 utos, upang ang Diyos at ang mga tao ay mapasawalang hanggang tipan at relasyong ito. Kaya bilang tagapaghatid ng batas na ito, alam na alam ng Diyos kung gaano kagusto ng mga Israelita na makita ang Diyos. Kaya ano ang ipinagbabawal ng Diyos sa mga tao na huwag gawin sa ikalawang utos? Ano ang sinasabi ng ikalawang utos? Nagbasa rin kami, huwag kang gagawa ng anumang Diyos-Diyosan o larawan. Sige, kaya sa pagsasabi nito, naunawaan natin ngayon kung gaano kalawak ang kaalaman ng Diyos sa kahinaan ng tao. Gusto naming makita, gusto naming maramdaman at mahawakan. Kailangan maging nasasalat ang lahat para tunay tayong maniwala. Dahil alam natin ang pagkahulog at tiwaling kalikasan ng mga tao, binabalaan tayo ng Diyos na huwag natin gawin iyon. Ayaw niyang sumunod tayo sa huwad na imahe dahil gusto tayong makilala ng Diyos at gusto niyang makita natin siya kung sino talaga siya. Kaya tandaan nating ito habang patuloy nating pinag-aaralan ang ikalawang utos. Gusto ng tatay namin na makita namin siya kung sino talaga siya. Kaya nga sinasabi niya sa atin na huwag tayong gumawa ng Diyos-Diyosan, huwag tayong gumawa ng anumang larawan, okay? Pero may problema. Una, ang Diyos ay hindi nakikita. Gusto naming makita ang Diyos. Gusto naming makita ang aming Aba-Ama, ngunit hindi namin magawa dahil siya ay hindi nakita. Bakit? Dahil siya ay espiritu, sinasabi sa Juan Kabanata 4, versikulo 24. Ang Diyos ay espiritu. Kaya nga, kung gusto mong makipag-ugnayan sa kahit anong uri ng relasyon, halimbawa sa pagsamba, dapat ay kaya nating sumamba sa espiritu at katotohanan. Kailangan nating taglayin ang dalawang bagay na ito, ang espiritu at ang katotohanan. Ito ang paraan kung saan tayo maakaroon ng pakikisama sa Diyos. Ang atong Diyos ay parang hangin, pinupuno niya ang buong sansinukog.
Apan, wala na to makita, tinuod ang giingon sa Biblia, ang Diyos gugma. Makita ba ang gugma? Dili. Apan, nahibalutan nga anak kini kung naa nato, kung batyon og madawat nato. Di ba? Maunang mingon ang Diyos sa Jeremias, katuan og 3, versikulo katuan og 4, makatago ba ang tawo sa taguanan? Nanong dili na ako siya makita. Nagpamatuod kini sa pagkaana sa Dios sa tanang dapit. Ang omnipresence nagpasabot nga ana siya bisan asa. Hindi ba't pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Kaya oo, sa ngayon ay hindi nato nakikita ang Diyos, ngunit sinasabi ng Diyos, nakikita kita. Hindi mo maitatago ang iyong sarili sa akon. Ako ay nasa lahat ng dako. Anong laking kumpiyansa ang makukuha naton mula rito, di ba? Nandito ang Diyos kasama naton ngayon, nasa Malaysia ka man o nasa Indonesia o Estados Unidos o nasa Korea. Malayo man ang ating distansya, gungot ang Diyos ay kasama nating lahat ngayon. Amen? Kaya tandaan, pero gusto nga ng Diyos na makita natin siya, di ba? Kaya naunawaan niya na walay sinuman ang nakakita sa Diyos dahil siya ay spiritu at hindi siya nakikita. At pinatutuunayan ito na Biblia. Sinasabi sa Juan 1, versikulo 18, tunay nga, walang taong nakakita sa Diyos kailanman, kundi ang iisang Diyos, ang Diyos na ipinanganak. Nangangahulugan ito na ang salita na noong pasimula pa lamang ay naging laman tulad natin, gaya ng tao. Siya ay nasa sinapupunan ng Ama at ipinaliwanag at ipinakita niya siya sa atin. Kaya naman, sinasabi sa atin ng Kolosas Kabanata 1, talata 15 na si Jesus ang tunay na larawan ng Diyos na di nakita ang panganay sa lahat ng nilalang. Aleluya! Kaya nga naniniwala tayo kay Hesukristo. Kaya nga nato pinag-aaralan si Jesus sa bagong tipan. Natututunan naton ang mga propesiya tungkol sa kanya sa lumang tipan. Tama ba? Pero mga kapatid, may isa na naman tayong problemang kinakaharap. Sinasabi sa atin ng kasaysayan na kahit na si Jesus, ang Diyos mismo, ay nagkatawang tao at naparito sa atin, kinilala ba natin siya bilang Diyos? Hindi. Kahit na siya'y naparito bilang isang tao, bilang isang nasasalat na laman, kahit na ang mga disipulo ay gumugol ng maraming taon kasama si Jesus, natututo, nag-aaral, namumuhay, at huminga kasama niya, lahat sila ay nabigong makilala si Jesus. Tama ba? Iyan ay isang kamanghamanghang katotohanan na sinasabi sa atin ng kasaysayan. Kaya't pinanong ni Felipe si Jesus, Jesus, maraming beses na kaming nakasama mo. Palagi mong pinag-usapan si Papa. Kaya at pakisuyong ipakita mo sa amin, Ama. At si Jesus ay nanamoy. Sa tanaw ko, pangutana kini dili lang gikan kang Philip, kundi nagrepresenta sa atong kasing-kasing karon. Nining panaw sa pagtuo, nag-ingon kami, nagsunod kanimo Jesus, apan gusto ka namong makita. Sige kag hisgot bahin sa Dios Amahan. Gusto ka naming makita, Diyos Ama. Makipakita naman sa amin. Ano ang sabi ni Jesus? Siya'y nananghoy at nagsabi, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ba't ang tagal ko ng kasama ninyo at hindi mo pa ako nakikila? Si Felipe, ang nakakita sa akon ay nakakita na rin sa Ama. Kaya paano mo masasabi, ipakita mo sa amin ang isang Ama? Nakikita naton na ito ay isang pilipit na ugnayan sa pagitan ng disipulo at ni Jesus. Magkasama silang naroon ng sabay sa iisang lugar, marami silang pinag-usapan. Pero ano, ngulit kahit na nasa iisang oras sila sa kalawakan, hindi nato nakikilala si Jesus. Alagi kaming nauhaw dahil gusto naming makita ang Ama. Patuloy kaming humihingi, ipakita mo sa amin ang Ama. Kaya't ito ay nagsasabi sa aton ng isang malalim na katotohanan. Kahit na dumating si Jesus sa isang nakikitang anyo, hindi pa rin natin siya nakikita. Ibig sabihin, hindi natin makita ang Diyos gamit ang atong pisikal na mga mata.
Hindi ganon ang pisikal na mga mata. Ang kakayahan kung saan nato nakita ang Diyos. May isa pang kakayahan sa atong katawan na makita ang Diyos, si Jesus. At ano ito? Ang paraan upang makita ang Diyos ay ang mga mata, hindi ng ating katawan, kundi ng puso. At ipinaliwanag ito mismo ni Jesus. Ang tanging paraan upang makita ang Diyos ay sa pamamagitan ng ating puso. At naniniwala ako na ang buhay Kristiyano ay tungkol sa pagsasanay sa ating sarili upang makita natin sa pamamagitan ng ating mga puso na hindi natin nakikita sa pamamagitan ng ating mga mata. Minsan, kapag ginagamit naton ang atong pisikal na paningin nang hindi nato naunawaan ang buong pangyayari, nang hindi nato naunawaan ang intensyon ng tao sa likod ng mga kilos, kung minsan ay nagkakamali tayo sa pag-unawa sa iba. At nauuwi pa nga tayo sa paghusga o pagkondena sa ibang tao. At sabihin, nako, hindi ko na talaga kayang makasama ang taong iyon, hindi ko na kayang makipagtulungan sa kanya. Nahihirapan talaga akong gugulin ang mga araw ko kasama ang kapatid kong ito, kahit na dapat ay magmahal ako. Ito ay lahat dahil nakakakita tayo gamit ang atong pisikal na mga mata. Dapat nating sanayon ang atong mga sarili na makita ang nasa puso naton. Kaya ano ang sinabi ni Jesus sa Mateo 5 versikulo 8? Isa ito sa kaniyang mga salita sa 8 mapapalad. Sabi niya, mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makita nila ang Diyos. Amen. Diyos? Si Jesus mismo ang nagpapaliwanag ng paraang upang makita ang Diyos at iyon ay sa pamamagitan sa atong puso at dapat maging dalisay ang atong puso. Makikita natin ang parehong halimbawa sa eksena kung saan labis na nagdalamhati ang mga disipulo dahil sa pagkamatay ni Jesus. Pagkatapos mamatay ni Jesus, ang mga disipulo ay patungo sa Emmaus. Sa madaling salita, tinalikuran nila ang kanilang buong 3 o 4 katuig nga pagsunod kang Hesukristo, kay dili na sila motuo kaniya. Matud niya, kung tumano ninyo ang akong pingog, dili kamo mamatay, makabaton mo og kinabuhing dayon. Apan ang magtuturo diha na niya, siya mismo namatay sa krus. Kaya sa pamamagitan ng paggamit ng sarili nilang makataong mga mata at pag-unawa sa nangyari, nanlumo ang kanilang puso. Kaya gusto na lang nilang isuko ang lahat at tumakas. Pero alam nating lahat ang sikat na kwentong ito, di ba? Sino ang pumunta para makita sina? Si Jesus mismo ay dumatiyo. Pero ano ang nangyari? Nakilala ba ng mga disipulo ang nabuhay na mag-uling Panginoon? Hindi. Hindi nila ginawara. Sige, tingnan naton ang mga talatang ito. Nasa Lucas, Kabanata 24 iyan, at hinihikayat ko kayong buksan ang inyong Biblia at basahin ang buong kabanata ng Lucas 24. Talagang kamangha-mangha, ngulit laktaw lamang tayo sa ilang mga talata na talagang may kaugnayan dito. Si Jesus, sa kanyang nabuhay na mag-uling anyo, ay nakatayo sa harap ng mga disipulo. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Pinigilan ang kanilang mga mata na makilala siya. Ano ang ibig sabihin nito? Malamang na nakadilat ang mga mata nila. Nakikita nila ang lalaking ito na si Jesus, ngunit hindi nila siya nakita. Kaya nakikita mo na, ang mga matang ito ay tumutukoy sa kanilang pisikal na mga mata, tama ba? Ngunit kalaunan, namulat ang kanilang mga mata upang makita si Jesus. Sige, Lucas 24, versikulo 31. Ito aray, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya. Ngunit siya'y nawala sa kanilang paningin. Kita mo, ang mga matang ito ay hindi tumutukoy sa kanilang pisikal na mga mata. Tama ba? Ang kanilang mga mata ay, noon pa man ay bukas na ang kanilang mga mata, tulad natin ngayon, ngunit kahit na ganun, bukas pa rin ang kanilang pisikal na mga mata. Itinuturo ni Jesus o ang Biblia ang kanilang kalagayan kung saan nakapikit ang kanilang mga espiritual na mata o nakabukas ang mga espiritual na mata. At gusto kong mapansin mo ang bahaging ito. Nang mamulap ang kanilang mga mata at makilala si Jesus at ang nangyari sa kanya, siya ay naglaho.
Kapag bukas ang ating mga espiritual na mata, kapag tunay nating nakikilala ang ating Ama, ang Diyos, hindi na siya makikita dahil ang kaniyang orihinal na anyo ay espiritu. Siya ay hindi nakikita at iyon ay isang paraan upang makita siya kung sino talaga siya. Amen. Kaya sinasabi sa atin ng mga taga-Episo, Kabanata 1, talata 18, na ang mga mata ng ating puso ay dapat mabuksan. Ito ang mahalagang bahagi sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Sabay-sabay natong basahin ng mga taga-Epeso, Kabanata 1, talata 18. Dalangin ko na maliwagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag. Ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang mana sa mga banal? Sa panahon ngayon, lahat tayo'y nahihirapan sa maliit man o malaking paraan dahil sa COVID-19. Iniisip talaga natin, naku, ganito na ba talaga ang katapusan ng mundo? Tama! Ngunit anuman ang kalagayan, ang panalangin para sa ating ngayon, gayang pinatotohanan ng kasulatan, ay lahat ng ating mga ninuno ng pananampalataya, ang ating Diyos, si Hesukristo, at lahat ng mga apostol, ang kanilang panalangin ay naway mabuksan at maliwanagan ang ating mga mata ng ating mga puso. Kapag naranasan natin ito, anuman ang sitwasyon, gaano man ito kalungkot, makita natin ang dakilang pag-asa ng tawag ng Ama. Ang mismong tawag na ibinigay ng Ama para sa iyo at sa akin nang ipakilala at makilala niya tayo kay Hesukristo. Kaya't maari nating tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Hindi dumato ng sandaling iyon nang walang kapalit. May pag-asa ang aming Ama sa kanyang pagtawag para sa amon. At dugarating din siya, dala ang kamanghamanghang pagpapala, ang kayamanan ng kaluwalhatian ng mana. Kanino nga na? Hindi ang mana ni Bill Gates. Hindi minana ang Samsung. Ang mana ng ating Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang mana ay hindi ginagamit para sa isang maliit na tanda ng ari-arian o maliit na bahagi lang ng possession yan. Ang mana ay tinutukoy bilang malaking kayamanan, kapwa pisikal at espiritual na kayamanan. Tama ba? At dito, kapag binuksan naton ang mga mata ng atong puso, nakikita naton ang kayamanan ng kaluwalhati ng mana ng aton ng Ama sa aton. Left. Amen. Kaya't dalangin ko na habang pinag-aralan natin ang 10 utos, ay tunay tayong nananalangin sa Diyos Amang iyon. Ayaw na namin ng anumang hindi pagkakaunawaan sa inyo. Gusto naming maging maayos ang relasyon natin. Gusto naming maging ganap na nakahanay sa inyo. Para makita naton ang lahat ng mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa atong buhay ngayon, lahat ng narito ay nasa kasalukuyang talata. Tama ba? Okay, kaya ang salitang purong puso, ang mahalaga ay dapat maging dalisay ang atong puso. Tama ba? Gayang sinabi ni Jesus sa Mateo, Kabanata 5, versikulo 8. Kaya ang dalisay na pusong ito sa Griego ay katharos, katharos. Ngayon, ang dalisay na pusong ito ay nangangahulugang hindi lamang ang mga kilos na nakikita sa pangibabaw. Ang atong mga iniisip, ang atong mga intensyon ay dapat na dalisay. Kaya sa panlabas na anyo, maaaring ginagawa natin ang tila mabuti, ngunit nakikita rin ng Diyos ang ating mga intensyon at iniisip sa loob natin. Dapat din silang maging dalisay. Kaya kung mabait tayo sa labas at sa ating mga kilos, pero kung hindi naman talaga tayo mabait sa loob, ano ang tawag doon? Ayan ay tinatawag na pagkukunwari. Kaya hindi lamang ang mga kilos, kundi ang mga motibo sa likod ng mga kilos na iyon ay dapat ding dalisay. Ayan nagkataho. Gayun din, kapag may aron tayong mga matang may dalisay na puso, hindi tayo nagdadalawang isip. Ibig sabihin, hindi tayo naglilingkod sa Diyos at iba ang ating pinaglilingkuran. O sige, kaya ang mga matang iyon ng dalisay na puso ay nakatuon lamang sa Diyos. Kaya ano ang ibig sabuhon kapag ang mga mata ng ating puso ay nakatuon lamang sa Diyos?
Ibig sabon, nabubuhay tayo upang palugdan lamang ang Diyos, nasa bahay man tayo o nasa labas. Nangangahulugan ito na hindi tayo naghahangad ng papuri mula sa mga tao, kundi mula kanino? Mula sa Diyos. Kaya maaring tayo ay gumawa ng maraming trabaho, paglingkod o paghihirap o dedikasyon o ano paman, ngunit ang papuri niyon ay hindi nagmumula sa mga tao. Kaya't hugsa na kayong panghinaan ng loob kung tila walang sino man ang nakakakilala, nakakaaliw o nakapagpapalakas sa inyo. Dahil naaalala ng ating Ama kahit ang pinakamaliit na gawa na ginagawa natin para sa kanyang kaluwalhatan. Kaya't sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talata 29, binitigyang kahulugan ang tunay na Hudyo ay hindi ang panlabas na anyo, kundi ang panloob na anyo. Mumuli, na ayon ito sa kataros ang dalisay na puso. Ang pagtutuli ay hindi ang sa puso. Pasensya na, ang pagtutuli ay yaong sa puso sa pamamagitan ng espiritu, hindi sa pamamagitan ng pisikal na letra. Okay, at higit sa lahat, ang papuri sa Kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. At dalangin ko na lahat tayo na nakiisa sa pag-aral ngayon ay matanggap ang mga biyayang ito ng kataros sa ating mga puso. Kaya tunay na makapaglingkod tayo upang mapalugdan lamang ang atong Diyos amang Diyos. At sa paggawa nito, ipinapangako niya na ang kayang walang hanggang pag-ibig ay ipagkakaloob sa atin magpakailanman. Kung gayon, tayo ay magiging daluyan ng pinagmumulan ng mga pagpapala upang mula sa atin ang tubig na nagbibigay buhay na ito, ang mabuti at perpektong relasyon sa Diyos ay mabuksan. Tama ba? Upang ang ating papuri ay hindi magmula sa mga tao, hindi tayo kailanman kailangang umasa dito. Ngunit, palagi tayong magkakaroon ng ganitong katiyakang pagtitiwala sa ating Diyos. Amen. Sa ngayon, nag-aral pa kami. Gusto natong makita ang Diyos. Ngunit ang tanging paraan upang makita siya niya ay sa pamamagitan ng paglilinis ng atong mga puso. Pero sa ngayon, ginagawa na kon may problema sa pagtingin sa Diyos paminsan-minsan. Ibig sabihin, hindi na dapat galito ang puso natin ngayon. Paano natin maayos ang atong pusong sawi? Para maayo ang isang bagay, kailangan nating maunawaan kung ano ito noong una. Kaya, para maayos ang atong pusong sawi, sa palagay ko, kailangan muna nating tingnan ang atong orihinal na kalagayan. Kaya, saan sa Biblia naton maaring tukuyon upang maunawaan kung ano ang aton orihinal na kalagayan? Initad pindot, di ba? Oo, aklat ng Genesis. Sige, ang tao o tayo ay orihinal manilika. Sa wangis ng Diyos, ni ba? Tayo ay nilikha ng may karangalan, ngunit dahil sa pagbagsak, nawalan tayo ng isang imahe. Kaya tingnan natin ang orihinal na kalagayan natin sa pamamagitan ng pagbabalik sa simula. Hanapon ang Genesis, Kabanata 1, talata 26 hanggang 27. Kaya basahon naton ito ng sabay-sabay at kung alam mo, gaya ng aking binigyang diin, paulit-ulit na binibigyang diin ng 2 talatang ito ang iisang salita, ha? Genesis, Kabanata 1, talata 26. Nang magkagayoy, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na bagay na nagsisisiw sa ibabaw ng lupa. Nilika ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, at sa larawan ng Diyos siya nilika. Lalaki at babae, nilikha niya sila. Kaya aling salita ang paulit-ulit na lumalabas? Tayo ay nilikha sa ano? Sa wangis ng Diyos. Tama ba? Kaya tumigil muna tayo rito sandali. Pinag-aralan natin ang pangalawang utos. Anong sinasabi sa atin ng ikalawang utos na huwag nating gawin? Hindi para gumawa ng anumang idolo, hindi para gumawa ng anumang larawan.
Bakit? Nasaan ang tunay na wangis ng Diyos sa simula? Saan orihinal na inilagay ng Diyos ang kaniyang larawan? Gaya na basa natin sa Genesis 1, versikulo 26 to 27. Naglagay ang Diyos ng sarili niyang larawan, isang wangis, sa atin. Kaya gaano kakilakilabot para sa Diyos na panuorin tayo habang tayo ay patuloy na walang kapanatagan at nauhaw. At inaabot ang mga bagay sa labas natin, ang mga bagay sa mundong ito, patuloy na inaabot upang punan ang kakulangan sa atin, upang mahanap ang muog ng Diyos at ng kanyang wangis at mga bagay na iba sa ating sarili. Maaring pera, maaring kapangyarihan, maaring ibang tao, maaring iba pang mga hilig, hindi ba? Ngunit ipinapaalala sa atin ng ating Ama ang mismong wangis ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat na hinahanap ng bawat tao sa iba't ibang anyo. Sa loob ng maraming siglo, ay napukapi lang na sa lugar, walang iba kundi ikaw at ako. Sinasabi sa atin ang Diyos na ibalik ang imaheng nawala sa atin. Hindi na tayo makakatingin sa labas, mga kapatid. Kailangan natong tumingin sa loob naton. Kailangan natong mabawi ang wanggis ng Diyos sa loob naton. Kaya nga nagbabala ang ikalawang utos na huwag tayong gumawa ng anumang Diyos-Diyosan o larawan dahil dapat ay nasa atin na ito ngayon. Ngunit dahil sa ating pagbagsak, ipinagpalit natin ang kaluwalhatiang ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang imaheng ito. Hindi ka panipaniwala. Ipinaliliwanag ito sa mga taga-Roma Kabanata 1, talata 23 kung bakit natin ipinagpalit ang tunay na wangis na ito ng Diyos. Sinasabi sa bersikulo 23, ipinagpalit naton ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang larawan ng taong nasisira, ng mga ibon, ng mga hayop, at ng mga nilalang na ito. Kaya naunawaan na naton ngayon ang atong orihinal na kalagayan, amen? Ama, kung gayon, paano natin ito maayos? Gusto na naming bumalik, di ba? Paano naton ito maayos? Tingnan natin ang restorasyon. Sinasabi sa atin ng Biblia na ito ay isang paraan ang mabago sa tunay na kaalaman. Kaya paano tayo maaring mabago? Dumako tayo sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talata 10. Sabi nga, isantabi ninyo ang inyong dating pagkatao at kayo magbihis ng bagong pagkatao. Pagpapanumbalik, pagpapanibago, tama ba? At ano ang bagong sarili? Ang bagong sarili ay binibigyang kahulugan bilang na bago tungo sa tunay na kaalaman ayon sa wangis ng lumikha sa kanya. Kaya ang pinakamahalagang bahagi na dapat nating tadlayon upang mabago ay ang pagkakaroon ng tunay na kaalamang ito. Tama ba? Ngunit walang pinakamataas na uri ng edukasyon sa mundong ito ang makakagawa nito. Bakit? Dahil ang tunay na kaalamang ito ay ayon sa ano? Ang tunay na kaalamang ito ay ayon sa wangis ng isa na lumikha sa kanya. Sa madaling salita, ang tunay na kaalamang ito ay ayon sa wangis ng lumikha. Kahit pa mag-aral ang anak natin sa Harvard o Yale, kahit pa mag-aral sila ng pinakamataas na uri ng disiplina sa akademya sa mundong ito, hindi nila makukuha ang tunay na kaalamang ito. Ayon sa imahe ng lumikha, ang tanging lugar kung saan naton matatagpuan ang tunay na kaalamang ito ay mula sa buhay at hindi nagkakamaling salita ng Diyos sa makatuwid niya, ang Biblia. Kanunay na ako kining gipaambit sa mga igsuon. Kini nga pagtuon base sa seryeng Kasaysayan sa Pagtubos ni Reverend Aaron Park. Usahay, muingon ta nga kinahanglan natong tun-an ang kasaysayan sa pagtubos, apan biligid na ingon niya na.
kapantay ng layunin ng may akda. Dahil ang sinasabi sa ikaapat na parirala ay kailangan nating malaman ang pangangasiwa ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos. Kaya hindi lamang ito isang kasaysayan ng pagtubos. Sa pamamagitan ng kasaysayan ng pagtubos, pinag-aaralan natin ang pangangasiwa ng Diyos, ha? Ang pinag-usapan natin ay ang administrasyon ng Diyos, hindi ang administrasyon ni Biden, tama ba? O ang administrasyon ni Pangulong Moon. Ang pinag-uusapan natin ay ang administrasyon ng Diyos. Kaya naisip mo ba kung gaano talaga karami ang kailangan nating pag-aralan? Halimbawa, kung gusto mo magkaroon ng maliit na tindahan, anong degree ang kailangan mong makuha sa kolehiyo? Master's degree at sa administrasyong pangnegosyo. Ba ang tawag namin dyan? Para makakuha ng MBA, ilang taon ka dapat mag-aral? Ama? Minimum na 4 na taon sa kolehiyo, di ba? At kung matalino ka talaga, kaya mong tapusin ang master's degree mo sa loob ng 2 taon. Kaya minimum na 6 na taon ang kailangan mo para makakuha ng MBA, Master's sa Business Administration. Ang pinag-usapan natin ay ang administrasyon ng Diyos. Natural lamang na tayo ay lobos na nakatuon sa pag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sinasabi sa atin ng Biblia ang layunin kung bakit dapat nating pag-aralan ng Biblia upang matanggap ang tunay na kaalamang ito. Kaya dumako tayo sa 1 Timoteo, Kabanata 1 hanggang 5. Ang layunin ng ating pagtuturo, ang mabuting mag-aaral ay laging may matibay na kamalayan sa layunin ng pag-aral, sa layunin ng pag-aral. Ang layunin ng aming pagtuturo ay ang pag-ibig na nagmumula sa dalisay na puso at sa mabuting budhi at sa papat na pananampalataya. Kaya maipapakita ito ng ganito. Lahat tayo ay pumupunta upang mag-aral ng Biblia tulad ng ginagawa natin ngayong umaga. Ngunit mula rito, anong dapat nating makuha? Bueno, hindi lang basta doctorate sa teolohiya o biblical studies, di ba? Sinasabi sa atin ng Biblia na ang layunin ng pag-aaral ng Biblia ay una, dapat tayong magkaroon ng dalisay na puso. Pangalawa, dapat tayong magkaroon ng mabuting konsensya. Pangatlo, dapat tayong magkaroon ng tapat na pananampalataya. Ito ang 3 bagay na dapat mayroon tayo. Dapat natong suri ng ating mga sarili palagi. Anong grado ang natatanggap natin sa 3 aspetong ito, di ba? Ngunit, ayon din sa 1 Timoteo 1, talata 5, na ang dalisay na puso, mabuting budhi, at tapad na pananampalataya ay hindi ang pangwakas na hantungan o sukdulang layunin. Ano ang pangunahing layunin ang pag-aral ng Biblia? Sa pamamagitan ng 3 ito, dapat tayong makatanggap ng pagmamahal. Ang Biblia ay pari-pareho sa mensaheng ito. Habang lalo nato pinag-aaralan ang Biblia, lalo natin itong naunawaan. At habang patuloy itong lumalago, makakamit natin ito. Kaya gusto ko nang magtapos ngayon. Ang mensaheng ito ay tungkol sa 10 utos, lalo na ang ikalawang utos, kung saan kailangan natong ibalik ang nawalang wangis ng Diyos, kung saan sa atin kailangan natong ibalik ang wangis ng Diyos na nasa atin. Ama, ito ay direktang naugnay sa mga huling araw. Sige, tingnan natin ang 2 talata sa ikalawang Korinto, Kabanata 3. Sinasabi ito sa bersikulo 8, "Kumit tayong lahat ay may muka na walang talukbong." Ang ibig sabihin ng unveil ay makikita mo na ngayon. Nakikita na parang nasa salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya kapag tumingin ka sa salamin, anong nakikita mo? Siyempre, nakita mo ang sarili mo, di ba? Ngunit ayon sa 2 Korinto, Kabanata 3, versikulo 18, sinasabi nito, kapag tayo'y tumitingin sa salamin, ano ang ating nakikita? Ang kaluwalhatan ng Panginoon. Ibig sabihin, makikita natin kung kaninong imahe. Ang imahe ng Diyos kapag pinipingnan natin ang ating sarili sa salamin. Tingnan mo ito. Binabago ba tungo sa parehong imahe? Aleluya! Kay lalim, kay ganda nito, hindi ba? Nangangako ang Biblia na tayo ay babaguhon sa parehong larawan mula sa kaluwalhatan tungo sa kaluwalhatan. Katarungan mula sa Panginoon, ang Espiritu. Amen.
Okay, at una, sinasabi sa atin ito sa Juan Kabanata 3, talata 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Amen? At hindi pa lumilitaw kung ano tayo magiging. Alam naton na kapag siya ay magpakita, ito na ang ikalawang pagparito. Tama ba? Oo. Kapag siya ay nagpakita, tayo ay magiging katulad niya dahil makita natin siya kung ano talaga siya. Karon, kining bersikulo, nagpakita og importanteng ekwasyon bahin sa katapusan. Usahay, mangutana ta, kansa ang katapusan sa kalibutan? Basiglayo pa kini o duol na bagyod? Wala ko kabalo sa imong hunahuna, pero mangutana gyud ta, kansa moabot ang katapusan? Ngunit, ito ang unang nagtuturo sa atin na ang pagdating ng katapusan ng mundo ay direktang naugnay sa ating kalagayan. Sige, tara na. Ito ang ekwasyon. Kapag siya ay magpakita, iyon ang panahon na tayo ay magiging katulad niya, iyon ang panahon na makita natin siya kung paana siya tama. Kaya rito, ang ikalawang pagparito ay magaganap kapag tayo ay katulad niya at sa ikalawang pagparito, kapag tayo ay katulad niya, saka natin siya makita kung ano siya. Kita mo? Ang tatlong bagay na ito ay pinagsama. Parang si Noe na kinailangang magtayo ng arka, kinailangan nilang tapusin ang pagtatayo nito para dumating ang baha. May bahagi rin na kinailangan gawin ni Noe sa parehong paraan. Kailangan natong itayo ang espiritual na kaban na siyang larawan ng Diyos sa aton. Kaya mga kapatid, tinawag tayo ng ating kahangahangang Ama, ang Diyos, upang makibahagi sa kanyang wangis, upang makibahagi sa banal na kalikasan ng ating Ama. Kabahin kita sa balaang kinaya sa Diyos, sumala sa 2 Pedro, usa, 4:7. Basahon nato kini og dungan, bahin-bahin nato gamay, ug humano nato ang pagtuon karon. Ayo ay mga kabahagi ng banal na kalikasan. Aleluya! 2 Pedro, Kabanata 1, talata 4 hanggang 7, sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, ipinagkakaloob niya sa atin ang kaniyang mahahalaga at kahangahangang mga pangako. Amen? Upang sa pamamagitan ng mga ito, kayo'y maging kabahagi ng banal na kalikasan, yamang nakatakas sa kabulukan, sa makatuwid bagay sa pamamagitan ng kahalayan sa sanglibutan. Tungod niini, paningkamot kamo sa pagdugang sa inyong pagtuo og hiyas. Sa hiyas, kahibalo. Sa kahibalo, pagpugong sa kaugalingon. Sa iyang pagpipigil sa sarili, pagpipiyaga. Sa iyong pagtitiyaga, kabanalan. Sa iyong kabanalan, kabaitang pangkapatid. At sa kabutihang loob na pangkapatid, pag-ibig. At maari itong maging muling binuo sa diagram na ito. Habang pinapanood naton ito, maging panatag tayo. Lahat tayo ay narito sa prosesong ito. Nasa isang punto tayo o sa iba pa, lahat tayo ay lumalaki, okay? Kaya, batay sa ikalawang Pedro 1, talata 4 hanggang 7, ano mayon ang kailangan nating gawin? Na ay parte, di ba? Ipapilit ni ingon ani. O Billy, ingon ani. Unsa man to nga parte? Una, ano ang una? Oo, hindi ito isang pagsubok sa memorya, okay? Una, pananampalataya, ha? Iyan ang pinaka-basic. At sinasabi sa atin ng Roma, Kabanata 10, versikulo 17, na saan nagmumula ang pananampalataya, pakikinig sa salitang Diyos. At aleluya, lahat tayo ngayon ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya ito, nandun na tayo. Okay, kaya mula roon ay magpapatuloy tayo. Ikalawang bahagi, ilapat ang kahusayang moral. Sa kahusayang moral, kailangan nating gamitin ang kaalaman. Sa pamamagitan ng kaalaman, ano ang ating mabuo? Pagpipigil sa sarili. Sa pagpigil sa sarili, oo, alam mo, tulad ng kaalaman, oo, ang pagpigil sa sarili ay higit pa sa kaalaman. Okay, parang ako, wow, okay. Kapag nakapagpigil na sa sarili, ano ang susunod? Pagpitiyada. Naku, sa pagtitiyaga ay kaakibat ang kabanalan. Akala ko ito na ang magiging tuktok, pero hindi pala. Sige, sa kabanalan, mabuting kaloobang pangkapatid.
Sa pamamagitan ng kabaitang pangkapatid, ano ang pinakabuod ng atong paglalakbay ng pananampalataya? Muli, napaka-consistent. Mahal, aniya raman kitang tanan nining dapita karon, dili ba? Ating batiin ang isa't isa sa pagiging kabahagi ng banal na katangiang ito ng Diyos. Oo, hindi magiging madali ang paglalakbay na ito. At alam mo, ang makakuha ng mataas na grado, alam mo ba? Sigurado ako ang ilan sa atin ay sinusubok ngayon para matiyak na matibay ang ating kakayahan, hindi ba? Kaya't magpatuloy tayo upang mabawi sa atin ang wangis ng ating Ama. At kahit na mahirap ang prosesong ito, maghawak kamay tayo, magpalakasan ng loob, magtulungan, at magpatibayan upang sama-sama nating matupad ang salitang Diyos sa ating buhay. Ang pangalawang utos, ang tunay na nais ng Ama sa atin ay ang pagpapanumbalik ng kanyang wangis sa ating buhay upang tayo ay mamuhay bilang isang dakilang kagalakan. Sa atong Diyos Ama, Amen. Sige, kung gayon, pangwakas na taludtod. Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hangtod sa S. Ito ay katuparan ng ikalawang utos. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin na nakikilala natin siya kung pinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi sumunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Mulit ang sinumang tumutupad ng kayang salita sa kanya, tunay na naging ganap ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin na tayo ay nasa kanya. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat ding lumakad ayon sa kanyang pamumuhay. At mga kapatid, naniniwala ako na ipinakita sa atin ng ating Amang Diyos kung paano siya lumakad upang tayo'y sumunod sa kanya at maging katulad niya. Magdasal tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagpapahintulot mo sa amin na maglaan ng oras upang pag-aralan ang ikalawang utos at ang iyong layunin para sa amin. Sa loob ng napakaraming libong taon, ang ating mga tao ay nabuhay ng wala ang maganda at hindi nasirang larawan ng Diyos sa ating buhay. Ama, nananalangin kami habang kami ay nagkakaisa, habang pinag-iisa namin ang aming mga puso sa iisang layunin, na nais naming ibalik ang nawalang imahe mo sa aming mga sarili. Alalahanin ang bawat bata, saan man tayo naroon sa paglalakbay ng pananampalataya. Ama, palakasin mo po kami, hikayatin mo kami, at pagpalain mo kami upang aming mapalakas at mapalakas din ang isa't isa. Kaya't matutupad naming lahat ang iyong pangalawang utos sa pamamagitan ng paglakad sa parehong paraan na iyong nilakaran bago kami. Muli kaming nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen. Tapusan nato sa pag-ampo sa Ginoo. Amahan namo nga ana sa langit, pagdayag sa imong ngalan. Moabot ang imong gingharian, matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta sama sa langit. Hatagi mig pagkaon adlaw-adlaw, ug pasaylo ami sa among mga sala, sama sa among pagpasaylo sa nakasala namo. Ayaw mig itugyan sa panulay, luwasa mi sa dawtan, tay imo ang gingharian, gahom ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.